What is dowsing? So, yun po ngayon ang share natin dito sa video. Commonly abroad, ang dowsing ay ginagamit sa paghahanap ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya sa dictionary, yun ang kahulugan nun. Dito sa Pilipinas, mas gamit na gamit ang dowsing sa treasure hunting o paghahanap naman ng mga element, mga mineral sa ilalim din ng lupa. So, ginagamit din ito as a tool sa mga ghost hunting. Ganyan. So, ang dowsing ay hindi lang sa paghahanap ng tubig o paghahanap ng mga mineral. Ginagamit din ito sa mas malawak pa na mga field. Mayroong tatlong klase ng three types of dowsing. The first one is mental dowsing, physical dowsing, and space dowsing. So, yung dowsing na tinutukoy natin, ito, gumagamit ng dowsing rod. Ang tawag sa field na ito is rod dowsing under physical dowsing. So, sa physical dowsing, mahigit 20 activities ang meron dyan. At isa lang po ito na rod dowsing. Okay? So, ganun po siya kalawak. Magpo-focus lang tayo dito sa rod dowsing. Okay? So, dowsing based on super sciences. Definition ng dowsing. Dowsing is a process of searching and manipulating target through space programming and resistance bending. So, searching and manipulating. Ngayon, what is space programming? So, ganito po yan. Di ba gumagamit tayo ng dowsing rod, nagkukumand tayo, nagbibigay tayo ng utos. It's either bigkasin natin or isipin lang natin. Yung utos na yon na binibigay natin dito, that is a command. Katulad ng computer programming, gumagawa tayo ng program. Yung program na yan is a command to be given to the computer to perform. Okay? Doon sa kung anong device ang nakakabit sa kanya. So dito, ang nagsisilbing computer ay tayo ng mga dowser. At yung device natin, ito. Gumagawa tayo ng program dito. Then ipapasa natin dito sa ating device. Then i-compile naman ng device papunta sa space. Then yung space na yung maghahanap ng target. So may ganun siya na process sa dowsing. So isa-isahin na po natin. Una muna, lahat ng mayroong resistance may memory. Okay? Default po yan. Meron akong resistance. As a human, meron akong memory. Yung mga metal, lahat ng metal, mayroon pong resistance. Then meron din silang memory. And yung space itself, inner space, yung may hangin, outer space, yung walang hangin, may memory po siya because meron siyang tinatawag na space resistance. So, ganito po yun. Space programming. Magkukuman tayo. Either bigkasin natin or isipin lang natin, nare-receive yan ni space. So, ganito po yun. Si space, hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakakita. Pero, lahat ng nangyayari sa kanya, nalalaman niya. Through movements. Halimbawa, nakaupo ako ngayon. Pag tumayo ako, alam ni space na tumayo ako kahit hindi niya ako nakita. Because of the changes of position. Nagkaroon ng movement. So, ganun po yun. Katulad din, halimbawa, ng binibigkas ko ngayon, hindi niya yun naririnig. Pero through the sound wave doon sa aking pagkakabigkas, nalalaman niya kung ano yung sinasabi ko. Iba yung tunog ng 1 sa tunog ng 2. At yung bawat sound wave na yun, napiprint yun sa space, nalalaman ni space kung ano yung sinasabi natin, kung gaano yung kalakas, etc. etc. So, ganun po yun. So, yung command natin na ibinigay dito, alam ni space na yung command na yun ay hindi para sa kanya, kundi para dito. So, ang gagawin niya, pag na-receive na niya yung wave, sound wave, yung every time na tayo ay nag-iisip, nakaka-create tayo din ng frequency. Nakaka-create tayo ng resistance wave. So, bukod doon, every time din na tumitibok yung puso natin,
nakaka-create din tayo ng frequency ng resistance wave. So ayan, frequency ang ginagamit na term para doon sa mga wave na yun from different resistance. Pero specifically, resistance wave ang term na eksakto doon sa wave na lumalabas, sa frequency na lumalabas. Galing sa tibok ng puso, galing sa isip, at yung sa sinasabi natin, so resistance wave. Okay. Yung tatlo na yun, yung sa isip, yung sa salita, at yung sa puso, sa dowsing kailangan nagtutugma. Okay? Kung ano yung iniisip mo, yung sinasabi mo, at yung gusto mo talaga, dapat yung wave na yun, yung nakikreate mo na frequency, dapat tugma lahat. Otherwise, hindi gagana yung dowsing mo. Sa madaling salita, kailangan nakafocus ka sa dowsing. Ganito yan. Mas maganda kung wala ka nang sasabihin. Iisipin mo na lang. Kasi sometimes, ang target mo, kailangan mong specific ang pagkakasabi mo. Kasi ang isip natin, most likely specific lang yan siya lagi. Nakapoint siya doon sa target mo palagi. Kaya lang, pagdating sa binibigkas na natin, kung minsan may kulang doon sa sinasabi natin. Kaya most likely, pag medyo hindi klaro yung pagkakabigkas mo doon sa target o sa specific na target, mahirapan yung dowsing na i-locate yung target mo. So, kailangan sa pag-locate na magbibigkas ka, specific dapat. So, kung kaya mong mag-dowsing na iniisip mo lang, huwag ka nang magbigkas. So, isip at puso lang. Yung iniisip mo at saka yung gusto mo. So, most likely, hindi ka na mahihirapan doon. Pero that requires mastery sa dowsing para makagawa ka nun, yung hindi mo lang binibigkas. So, balik tayo doon sa pagda-douse. Yung ating binibigkas na command para dito, nare-receive na space. Pero para kay space, yung command na yun ay hindi para sa kanya, para dito. Ang mangyayari doon, ibibigay ni space dito sa dowsing rod natin. Yung sound wave, yung frequency, yung tatlong resistance wave, gagapang yun sa space, pupunta dito. Ngayon, gagana ito na dowsing rod natin habang hawak-hawak natin direkta. Kasi ang nagpapagana naman dito, yung ating body resistance. Kailangan direkta natin siyang nahahawakan. The same, kailangan nga merong command. Yung command na yun, yung sinasabi natin, yung utos, yung iniisip natin at saka yung gusto natin. So, partner yung dalawa. And then, yung function ng ating dowsing rod is maghanap. Okay? At yung command natin is maghanap. So, compatible yung dalawa, yung function at saka yung command. Kaya possible natin na magawa yung dowsing. So, ganun po yun. Ang mangyayari, yung command natin, ibinato natin dito. Mula dito, isi-save yun dito sa metal. And then, yung metal, i-compile niya, yung command natin, ibabato niya ulit sa space. Then, from the space, doon na yun hahanapin. Si space na yung maghahanap sa target. Then, pag natagpuan ni space yung target natin, mula doon sa target, magkakaroon ng tinatawag namin na black hole. Yung black hole na yun, that is a sort of, hindi siya kulay itim, okay? Sort of energy directly from the target papunta dito sa ating rod. Pag na-detect na ng rod na mayroon ng frequency galing doon sa target, mayroon ng black hole, dito na ito na-attract, dito na siya gagalaw. So mapapansin nyo kapag tama yung tinuturo ng dowsing rod nyo kasi iisang direksyon ang tinuturo ng dalawa. Okay, pwede kang mag-douse ng gamit isa lang dowsing rod. Medyo nakakalito lang kasi lagi siyang may tinuturo. Pwede siyang huminto kahit saan. So, malalaman mo pag nagtuturo ng tama yung isang dowsing rod kasi pag nag-change position ka, iisang direksyon lang yung tinuturo niya. Ganun. Mas maganda pag dalawa kasi sa isang ikot niya, malalaman mo kung tama yung tinuturo niya kasi parehas ang tinuturo ng direksyon ng dalawa. So, ganun po yun. So, yung pag-program natin, yung utos na ibinibigay natin dito, tatanggapin muna ni space, then ibibigay ni space dito, then mula naman dito ibabalik kay space. That is space programming. Gumagawa tayo ng program
sa space. And then, yun na nga, pag na-locate na ni space yung target, magkakaroon na ng black hole. Yung paggalaw nito, yun ang tinatawag natin na resistance bending. So, minamanipula o kinukontrol natin yung resistance. Resistance ng space, resistance ng metal, at resistance natin. So, resistance bending. So, ganun po yung dowsing. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo na explanation about dowsing, this is more than quantum physics. Okay? Under ito ng dowsing sciences na under ng super sciences. So, super sciences, marami din siyang field. So, kasama doon sa super sciences, under ng super sciences, ang two main branches ng science na ginagamit natin dito sa daigdig. So, kalibel ng two main branches ng sciences, yung dowsing sciences. So, ganun po yun. And then, ito, yung dowsing, marami ang field under, marami yung field under dowsing. So, isa lang ito doon sa marami. Ngayon, doon tayo sa target. Paano natin nalulocate yung target? Sabi natin, lahat ng may resistance, may memory. Ganito po yun. Lahat din ng may resistance, mayroong tatlong klase ng resistance wave. So meron tayong tatlong klase ng resistance wave. Yung metal, meron din. Ganito po yun. Yung target, halimbawa, yung target mo is gold. Teka, meron ako dito. Yan. Halimbawa, yung target mo is aluminum. Ito. Yung tatlong klase ng resistance wave nito, madalas dito isa lang ang nakukuha natin. Ganito po yun. Yung una is absolute resistance wave. Yung absolute, ito yung resistance wave na against sa gravity. Yung para siyang anino na pataas lang. Puro pataas. Hindi siya natatangay ng hangin. Resistance wave, ibig sabihin, yun yung enerhiya na lumalabas. Hindi yung enerhiya na nandito mismo sa physical body. So, resistance wave, absolute. Ito yung kung gaano kahaba yung item, ganun lang din siya kahaba. Kung gaano to kalapad, ganun lang din kalapad. Pataas po yan. So, nasa 1 meter yung pinaka-solid na nade-detect natin sa kanya. Above 1 meter hanggang nasa mga, naglalaro yan 20 to 25 to 15. Depende sa temperatura ng environment. Mas mainit, mas tumataas yun, yung absolute resistance wave na yun. Mas malamig, bumababa yun. So, ganun po yung characteristics niyan. Pag pinatayo natin ito, ganyan, ang magiging absolute niya lang niya kung gaano ito kahaba at kung gaano ito kalapad. So, ganun po ang property ng absolute resistance wave. Puro lang siya pataas, tsaka hindi siya natatangay ng hangin. So, yung ikalawa is yung relative resistance wave. Yung relative, nagkakaroon ito ng relative kapag umiinit. Pag umiinit, nagkakaroon siya ng singaw, yung relative, natatangay siya ng hangin. Kasabay siya doon sa singaw na lumalabas galing dito. May resistance po yun. Nagagamit din yung sa detection, yun yung may kakayahang maka-apekto sa paligid. Makalason, halimbawa, ganun. Ngayon, ang ikatlo is yung tinatawag natin na transitive resistance wave. Tinatawag sa super sciences na transitive resistance wave. Ito yung resistance wave na kapag binaluktot mo to, nagkakaroon ng sound. Nakaka-develop siya nakaka-create siya ng movement ng sound or movement ng position. Kapag may mga ganun, nagkakaroon siya ng resistance wave na transitive. So, tatlong klase. Sa atin, kasi gumagalaw tayo, nakakapagsalita tayo, nakaka-create tayo ng sound, present ito lagi na tatlo. Yung absolute natin, kung nakatayo tayong ganun, straight lang yan, galing dito, papunta dito, diretso sa space, against the gravity. So, ganun yung, kung gaano kalapad yung dibdib natin, ganun lang din siya kalapad, papunta sa space.
So pag nakahiga tayo, galing sa paa papunta sa ulo, ganun yung sa kahaba. Ganun po yun. Absolute po yun. Yung relative natin, yung singaw naman ng katawan natin. And then doon sa binibigkas natin. Siyempre pag nagsasalita tayo, may lumalabas na gas galing sa loob ng ating katawan. May taglay po yun na relative resistance wave. Ngayon, ang transitive, ito yung lumalabas na resistance wave galing sa pag-iisip natin, galing sa tibok ng puso natin, at yung meron din yan sa sinasabi natin. Doon sa binibigkas natin, meron din siyang transitive resistance wave. So, sa madaling salita, yung sound wave, hindi naman siya ganun, kung gaano kalayo yung nararating ng sound wave, yung relative, hindi ganun kalayo. Kung ganito halimbawa kalayo, yung sound wave, yung relative, nandito lang yan, madalas. Hindi yan lumalayo sa katawan. Depende, pag tinangay siya ng hangin, doon siya maaaring lumayo. Ngayon, ang transitive, hindi din siya umaabot sa kung saan naaabot yung sound wave. Pero medyo malayo-layo yung naaabot ng transitive. So, more on detection lang yung transitive. Nakaka-detect siya sa environment. Ang relative naman, more on, ito yung nakakalason. Sa tao, halimbawa may usog, ito yung nakakausog, yung relative. Kasi more likely may virus itong kasama. May mga lason. So, yun po yun. Sa atin, as a dowser, yung kadalasan natin na nagagamit sa paglulocate ng target is yung absolute resistance. Kahit nakabaon yan sa lupa, as long as nakalabas yung kanyang resistance wave, yung absolute, malulocate natin siya. Yun nga lang, pag mas malayo yung target, ganito po kasi yun, yung absolute, yung malakas lang sa kanya is yung nasa loob ng 1 meter. Pataas siya ng pataas, pahina ng pahina yun. Kaya pag malayo yung target mo, tas malayo, nakalibing ng mahigit 1 meter yung target, mahirap mo na siyang matagpuan. Unlike lang kung ang target mo ay halimbawa nakatungtong lang siya doon sa ibabaw ng lupa. Halimbawa, may target ka na tao, tapos nandun sa ibang bansa, pwede mo siyang malocate gamit ang dowsing rod. Pero kung ang target mo ay nakalibing 1 meter mahigit, masasabi kong imposible yun sa tao na malocate niya. Although sa mga gods, hindi yun imposible because of their ability to dowsing. So sa atin, as gumagamit lang tayo ng dowsing rod, kailangan natin yung target na nakaibabaw lang siya sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng tubig, para malukit natin siya kahit sa malalayo. Otherwise, malulukit lang natin yung target na nakalibing pag malapit tayo. So ganun po yun. Ngayon, maaring hindi po ninyo napapansin, i-educate ko lang po kayo sa dowsing. Dowsing is witching activity. Okay? Ang paggamit ng dowsing rod ay isang practice ng witching o pangkukulam sa term natin. Hindi ibig sabihin ito na pag nangkulam ka o mangkukulam ka ay masama ka ng tao. Hindi po. Ang hatol ay nasa gawa. Kung masama ang ginawa mo gamit ang kapangyarihan ng witching, doon mo lang masasabi na masama ka o gumawa ka ng masama. Pero kung gumawa ka ng activity ng witching pero ginawa mo naman siya nang wala ka namang naipahamak o nakagawa ka ng mabuti, di mabuti yung ginawa mo. So ganun po yun. Witching is a process of manipulating target. Yun lang yung kaibahan niya. Pero gumagamit din siya ng space programming. Yung paggamit natin ng orasyon, that is space programming. Okay? So witching gumagamit siya nun. Kaya masyadong malawak ang dowsing. Lahat ng gumagamit ng orasyon, under yan ng dowsing. Bukod dun sa witching, isa pang halimbawa under dowsing, di ba napapansin natin, pag tayo halimbawa nagtatanim, yung iba naghahasik pa lang ng buto, may mga sinasabi na sila na halimbawa, tumubo kayo ng maganda, mamunga kayo ng marami. Kung dowser yung nagtatanim, malaki ang posibilidad na tumubo nga siya ng marami, ng maganda, mamunga siya ng marami. Ang magiging kalaban lang noon ay yung resistance ng environment. Kapag mas mainit, madalas mainit, so doon siya natatalo yung resistance na ibinigay mo doon.
yung command na ibinigay mo dun sa buto, doon yun natatalo pag masyadong mainit o kaya binaha. So, mayroong force and resistance. Na-override ang resistance pag mayroon ng force. So, ganun po yun. That is underdowsing, yung mga ganun. So, masyado pong malawak ang dowsing. Sa susunod ko po ng mga video ay share ko sa inyo yung about 3 types of dowsing. Yung mental dowsing, physical dowsing, and space dowsing. So, ayan. Pwede nyo pong i-follow or subscribe ang video na ito, ang Expedition Alpha, and then like and share. Thank you for watching.